O eto, lockdown. Lockdown ang Congress, mga kababayan, dahil nga po kay Vice Presidente. Lockdown ngayon ang Kamara dahil ay Lockdown, ano? Parang meron pang COVID. Lockdown! Bakit? Dahil ayaw umuwi ng Vice Presidente. lockdown ngayon ang Kamara dahil ayaw umalis doon ni Vice President Sara Duterte. Bibisita lang sana ang bise sa kanyang staff na ikinulong sa batasan. Pero nag-overnight si VP Sara sa opisina ng kanyang Kuya Pulong. Live mula Kumbaga, eto na ang pagkakataon eh. Baka sakali na makapagpaawa tayo, sabi ni Rosana Dableo. Baka sakaling maawa sa atin yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga sumusuporta sa administrasyon, yung mga kakamping, baka maawa sa atin. No? At isipin na ginigipit tayo. Take note ho, mga kababayan, ha? Ang Vice Presidente po ang pumunta doon. Ang Vice Presidente ang pumunta doon para ano? Para magpakulong. Ang Vice Presidente ang pumunta doon para bumisita lang. Una nga, lagpas na doon sa oras. Pero pinayagan pa din dahil Vice Presidente, no? So ngayon naman po, ayun, gusto nang magpakulong para kumuha ng simpatya. Sabi ni Kayungkat, Jabaira, kahit anong mangyari, alam namin yan. I support Duterte family. Makakaasa po kayo. Buong angkan namin nakasuporta sa inyo, VP Sara Duterte. Di samahan nyo na din doon sa loob ng House of Representatives. No? O kaya, doon sa labas ng House of Representatives, magdala kayo ng kandila. Magdala kayo ng kandila. Mag-alay kayo ng 10 kandila. Sindihan nyo lahat. Tapos ilagay nyo yung picture ni VP Sara doon sa harap ng kandila. Lagyan nyo na din ng prutas. Lagyan nyo na din ng kanin, tsaka ulam. Tsaka inumin. At least, hindi man kayo mapapasok doon sa loob ng House of Representatives para samahan sila. Nasa labas naman kayo. Alam nilang nagbibigil kayo. Diba? Alam nilang nag-aalay kayo ng dasal. Ulitin ko ha. 10 kandila. Asa si ano? Nasaan nyo yung sumusuporta? Kahit anong mangyari ay support Duterte. Kayungkat. Ganito gawin mo. 10 kandila, hile-hilerang ganon, at tapos lagyan mo ng picture ni Vice Presidente, lagyan mo ng picture ni dating Pangulong Duterte, lagyan mo mga prutas, lagyan mo ng kanin at ulam, lagyan mo na din kung ano yung maiinom. Di ba? Alam naman namin na hindi magbabago yung inyong suporta. Kahit ano na yung mga kalokohan, kahit na ano yung hindi ma-explain ng Vice Presidente, alam naman namin na hindi magbabago ang inyong suporta. Kasi nga, idol nyo. Diba? Idol nyo. Kami na mga dating sumuporta dito sa pamilyang ito, mga bossing, sinuportahan namin sila. Kaya lang, nung medyo hindi ma-explain yung mga safe houses, yung mga panaybanat na sila sa ating Pangulo, wala namang mga katotohanan, walang maipakitang ebidensya. Syempre, hindi naman kami BO-BO na nakasuporta pa din ng ganun. Di ba? Hindi kami BO-BO na, wala suporta pa din kami dyan Di ba? Wala akong magagawa Yan ang sinusuportahan ko. Duterte pa din ako. Ano masasabi mo doon sa confidential funds na hinahanap? Basta kahit anong mangyari, Duterte pa din ako, supporter pa din ako. Dahil ka po idol nila, mga kababayan. Tuloy natin. Eto, samahan mo ba si BP sa loob? mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, hindi pa rin ba lumalabas si VP Sara dyan? Jiggy, dalawang beses na bumisita si Vice President Sara Duterte sa House Detention Facility kung saan naroon ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Hindi naman nagustuhan ng mga kongresista ang naging aksyon ng bise na dumating dito kagabi at nag-overnight pa. Overnight na. Nandun pa din kaya hanggang ngayon? Mag-aalas 8 kagabi nang dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara.
Binisita niya ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Pero dahil 8 a.m. hanggang 5 p.m. lang ang visiting hours, sa visitor center sila nagkita. Nakakulong si Lopez sa kamera matapos makontempt dahil sa undue interference o pakikialam sa mga kongresista. Yan yung sinasabi ko po mga kababayan eh. Yung tipo bang sasabihin sa COA, oh wag mong padala yung ganito ha. Hinihiling namin na wag kayong makipag-cooperate sa House of Representatives. Doon pa lang ho mga kababayan, halata nang may mga itinatago. Kaso, wala. Ipinakita pa din ng COA. Kaugnay ito sa investigasyon sa confidential funds ng DepEd. Inabot ng hanggang alas 10 ng gabi ang pagbisita ni VP Sara sa kanyang staff. Ayon sa mga opisyal ng Kamara, nauwi ito sa overnight stay sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao Congressman Paulo Duterte. May oras ding nawala ng aircon at kuryente ang bise dahil nagpapatay ng ilaw ang Kamara sa hating gabi. Ako po! Baka ayan ha, nagpapatay naman po ng ilaw. Ang camera, mga kababayan, camera. Ang House of Representatives nagpapatay ng ilaw kasi wala na. Bawal na nga yung bisita ng mga ganong oras. So ano expect mo? 'Di ba? May ilaw ng mga ganong panahon, may aircon, siguro nainitan ng Vice President. 8 o'clock, the Vice President security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. Bago nito, sumulat si VP Sara sa Committee on Good Government and Public Accountability na payagan siyang samahan si Lopez sa Kamara. Kasama na talaga mga bossing. Over the bakod, plus gusto mag-stay na doon. Dahil na rin sa iba pang issue ng staff sa seguridad at kalusugan. Pero hindi siya pinayagan ng komite dahil hindi naman siya detainee. Hindi rin pinagbigyan pati ang hiwalay na liham ni Pulong na Sabi ni Duterte, balita ko, malaki binigay sa iyo ni Tambalos-Los Vlogger. Wala na bang iba? Paulit-ulit na lang. Meron naman tayong topic. Bakit hindi kayo makasabay? Bakit magsisingit kayo ng balita ko, malaki ang binigay sa iyo ni Tambalos-Los? Pampiso, comment lang yan eh. Alam nyo mga kababayan, yung mga ganito, yung mga ganyang comment, piso-piso comment lang ho yan. Pag nag-comment ka ng bayaran si Mark Ramos, piso. Pag nag-comment ka na Tambalos-Los, piso. Pag nag-comment ka ng ganito, piso. Pag nag-comment ka ng buti kayang kainin ng anak mo yan, piso. Pero kapag nakisali ka doon sa pinag-uusapan at naiintindihan mo yung pinag-uusapan, 10 piso. Wala na bang iba? Paulit-ulit na lang. Buti kayang kainin ng anak mo yan. Ako, hindi mo mapapakain ng yun. Hindi mo mapapakain ng pipitsugin yun. Galing sa tax ng mga DDS. Galing sa tax ng bayan niyang binabayad sa'yo. Ay, Diyos ko, Lord. Wala na iba? Meron may topic. Sabay kayo sa topic. Pag nakasabay kayo sa topic, 15 pesos, hindi 10 piso ang bibigay ko sa inyo. lipat sana sa kanyang tanggapan si Lopez alang-alang sa humanitarian consideration. Ang tanging request na pinayagan nila ay ang mabisita ni VP ang kanyang Chief of Staff kahit dumating siya ng alas 8 sa visiting hours. Nagpas na talaga sa visiting hours. Presidente ako superpower ako. Anong magagawa ninyo? Di ba? Anong magagawa ninyo? Vice-presidente ako dito. Ma'am, tapos na po ang pagbisita. Lagpas na po sa oras yung pagbisita ninyo. Vice-presidente ako, ano gagawin nyo? Pupuwersahin niyo ako? So, sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto. Unang-una po, si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. Sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. O yun, wala kasi. Naku. Duterte kami.
Oh, hindi nyo kami pwedeng paalis. Hindi rin daw magandang halimbawa ang tila special treatment na ito sa bise para sa mga ibang nakadetain. Pwede naman daw bumalik-balik na lang ang bise sa kamera. Hinigpitan palalo ang siguro Baka madaming ipagbibilin kasi. No, kaya ito yung unang bisita. Ito yung sasabihin ko sa kanya para sa pagdinig sa Monday Tapos babalik. May nakalimutan ako, babalik ulit ako. So magstay hanggang sa masabi na lahat ng bilin. dito sa Batasang Pambansa dahil sa presensya ni Vice President Sara Duterte na ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Sa North Gate lang ng Kamara, 2 truck ng mga pulis at isang team ng SWAT ang dumating. Naka-lockdown din sa mga bisita ang South Wing. Ay, korekto, si Janelle de Guzman. Sa Pilipinas lang nila nagagawa yan, mga kababayan. Sa ibang bansa ho, kahit sino ka, kailangan sumunod ka. No? Kailangan sumunod ka doon sa mga alituntunin nung isang lugar, mga bossing. Kapag ka hindi, ay nako, kakalad ka rin ka nung kapulisan. Kahit na sino ka pa. Lagpas na sa visiting hours yan, pinayagan ka na, pinagbigyan ka na, ayaw mo pa din. Kakalad ka rin ka kahit ng palabas, mga bossing. Sa Pilipinas, nagagawa po yan Kaya kailangan talagang medyo linisin po talaga No? Malinis po yung mga ganyan, yung mga kapag may kapangyarihan ka, superpower ka, para kasi superwoman, si Darna, tuloy. Pero sa eksklusibong panayam ng News 5, pinalaga nito ng kapatid ng bise. Kung mamatay yung Vice President dyan sa opisina, Sabi ni Pulong, kung ang Vice President dyan sa opisina ko, wala tayong Naku, ayan na, nagpapaawa na. Kung mategi daw ang Vice President dyan sa opisina niya, wala tayong magagawa. Grabe. kundi wala tayong magawa. Hindi umuwi silang lahat, pauwiin nila lahat security. Di umalis silang lahat, bawiin nila ang security kung gusto nila, marunong namang tumegi o bumengbeng ng tao, yang si Inday. Kung gusto nila. Nagpapaawa na, mga kababayan. Unang-una, pwede namang bumalik ang iyong kapatid. Kinabukasan, bumisita ulit kung may nakalimutang i-coach. Di mo ba? Balik na lang bukas. Oy, nakalimutan ko sabihin kay Sulay kayo na. Bukas babalik ako. Iko-coach ko ulit siya. Di mo ba? Tapos ngayon, ibibintang ngayon sa House of Representatives. Sabi, kung malagay sa alanganin ang buhay ng kapatid ko, kung marunong naman bumengbeng yan, marunong naman lumaban yan. Ay, Diyos ko, Lord. Ano naman, bumaril ang tao yung si Mayor Inday. Dagdag pa ni Pulong, pwedeng manatili ang bise sa kanyang opisina hanggat gusto niya dahil pagmamayari naman ito ng taong bayan. Wala rin daw problema kung patayin ang linya ng kuryente. Sisiguraduhin naman daw ng House leadership na hindi na mauulit ang insidenteng ito para maprotektahan ang integridad ng institusyon. Yan ang correct ho, mga kababayan. Kasi kung talagang sa ibang bansa ho yan, kahit sino ka pa, basta kailangan sundin kung ano yung alituntunin. Hindi pwedeng, Vice Presidente ako, kailangan lagpas ako sa oras. Kung ano yung gusto ko, kung ano yung sasabihin ko, dapat yun yung mangyari. Ay, hindi po. No? Parang sinabi mo na above ka sa mga batas. Parang sinabi mo na wala kang pakialam kung merong alituntunin dito, basta kung ano yung gusto mo, yun lang ang gagawin nyo. Ay, Diyos ko, mga Duterte talaga, Jiggy, nasa tanggapan pa rin ni Congressman Pulong si VP Sara kung saan nagsasagawa siya ngayon ng kanyang online press conference. Sa panayam natin kanina lamang kay Manila Congressman Joel Chua ay tila wala raw indikasyong aalis ngayong gabi dito sa Kamara ang bise dahil sa pinakahuling liham daw ng bise sa kanya ay humiling pa ito ng permiso na mapayagan sanang makapag-jogging dito sa Batasan premises. Pagja-jogging pa, mga kababayan. Sir Jorge Edralin, shoutout sa inyo. May pagja-jogging. Wala talagang planong umalis. Kasi kinaumagahan, magja-jogging pa doon sa sa Congress po, mga bossing.